Ang pinakamahal nating Pangulo, eto nagising na siya mga boss. Matapos siyang matulog ng ilang araw, inuna pang mag-vlog kesa asikasuhin yung mga nasalanta ng bagyo at baha. Ayan, nagising na po siya. Tiyang ina, saan ka makakita ng presidente ang pasok Lunes hanggang Biyernes lang. Ito lang ang presidente na hindi mo pa nakitang nagtrabaho ng kahit anong Sabado o Linggo. Magaling lang to kapag ka mag-aalis, magbabiyahe, magta-travel, pero pucha pag nandito sa Pilipinas siyang ugag na yan, ang trabaho niyan Lunes hanggang Biyernes lang. Tapos eto matindi, di pa nag-o-overtime yan. Pagtungtong ng alas 5, pucha naka-shutdown na computer niyan. Di ko alam kung anong ginagawa niyan. Oo, inaamoy na yata niya yung utot niya magdamag. So ilang araw na po tayong binabagyo. Binagyo tayo ng Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. Pucha yan. Nung Sabado, meron siyang vlog. Nung Linggo, ewan ko, day off. Di naman nagsisimba to. Di naman nagsisimba yung mga satanas eh. Wala naman simbahan ng impyerno eh. So hindi to nagsisimba ng Linggo. Di ko alam anong ginawa nito ng Linggo. So pagdating ng Lunes, buhay na yung tarantado. Buhay na, nag-meeting na kanina. At ayun, as usual, nung nag-meeting sila, anong pinag-usapan nila? Wala. Wala. Utang ina niyan. Anong aksyon ng gobyerno sa mga nangyaring kabulastugan, nangyaring baha itong mga nakaraang araw? Anong gagawin nila? Magbigay ayuda. Bigay ng bigas, ganon. Bigay bigas, merong sardinas, ganyan. Sotanghon, papipilahin ka sa init ng araw para makatanggap nitong mga ayuda na galing din naman sa'yo. Putsang ina, pera mo na, galing na sa pera mo, pahihirapan ka pa ng mga hayop, tapos magpapapicture pa. Magpapapicture pa sa'yo. Putang ina ninyo. Mamimigay ng mga 5 balde, limang plastic bag, mamimigay ng gano'n, tapos wala na, huwi na. Ganun na naman gagawin ng mga ulul na yan eh. Busy din yung mga congressman ngayon. Sabi ko nga sa inyo, supposedly, merong impeachment kanina. Pero pinaka-cancel nila yung impeachment kanina kasi binuksan na nila yung live nila eh. Pagbukas nung live nila, siguro mga alas 9 pa lang, naka-ready na yung live nila. Dati, pag nagla-live sila, may mga waiting na doon sa live nila. Pero kanina, pag tingin nila, putang ina, may naghihintay, dadalwa. Si Kapunan lang yata at saka si Ligutan. Sila lang. So ngayon, dahil nga walang manonood sa kanilang impeachment, nakita nila yung mga tao na baha, yung mga tao hindi interesado, maraming mga Pilipino ang nasa relocation site. Mga nasa eskwelahan dahil baha yung mga bahay nila, walang kuryente. So hindi na nila tinuloy. Baka sakali bukas pag nakita nila medyo marami-rami na makakanood, itutuloy na nila yung impeachment bukas. Kupal yan. Ang ina nyo, gusto nyo lang siraan si Inday Sara, mga hayop kayo. Hindi kayo magtatagumpay, nandito ang banateros at nandito ang lahat ng mga banateros sa buong mundo, ulul. Hindi kami papayag na sira-siraan nyo si Inday. Magpapakalat din kami ng mga video na makasiraan nyo, mga ulul kayo. Ang ina nyo. Ito pakinggan natin yung aksyon ng gobyerno. Hay, sa wakas. Thank you very much. Gising na si Bongbong. Kala namin patay na eh. Ang tagal-tagal na hindi nagpaparamdam. Sige, ano ang balita o aksyon ng gobyerno sa mga nangyaring pagbabagyo nitong mga nakaraang araw? Pasok. Marcos ang kanyang gabinete dahil sa pananalasa ng habagat at mga bagyo. Mula sa Malacanang, may Express Report si Maricel Halili. Mase, ano ba ang direktiba ng Pangulo sa kanyang gabinete? Ipinag-utos nga ni Pangulong Bongbong Marcos na tiyaking mapapaabot ang tulong sa lahat ng residenteng apektado ng sama ng panahon. Direktiba niya ito kasunod. Mapapaabot daw ang tulong sa mga residenteng apektado ng sama ng ugali niya. Actually, sa totoo lang, kaya ng mga Pilipino yung sama ng panahon. Ang hindi kaya ng mga Pilipino yung sama ng ugali ng pamilya nyo eh. Sa totoo lang, Bongbong, real talk lang. Ang hindi talaga kaya ng sagutin talaga, hindi kaya ng mga kababayan natin yung kapal ng mukha nyo. Yung sama ng ugali ninyo, yung bagyo na dulot ng mga pagnanakaw ninyo, yung salot na pamilya nyo. Alam nyo, pag ako naging senador, pag ako naging presidente ng Pilipinas, ipagbabawal ko talaga. Ipagbabawal kong manganak lahat ng may mga kaso. Halimbawa, ikaw may kaso ka. Yung kaso mo ay manyakis ka, halimbawa, rapist ka. Pag rapist ka, pati mga pamilya mo, ikulong lahat yan. Pag ikaw, mandarambong ka, congressman ka, mandarambong ka, lahat itukulong, pati apo mo. Tapos, kailangan putulang kayo ng mga ari. Tapos yung mga pichiching ng mga ng mga kalahi mo mga babae, dapat takpan yan. Takpan ng sementohin yan para hindi na dumami yung lahi. Kasi ganyan na nangyari sa atin eh. Kasi nga hindi natin kinapon si Marcos Sr. noon. Siyempre dalawang masamang tao, si Imelda at si Marcos nagsama. Putsang ina, nabuo si Bongbong.
Hari ng kadiliman, walang iyan na yan. So ayun, kaya nga, tapos si Bongbong nanganak din. Nakipagganon din sa reyna ng kadiliman at kapangitan. Naglabas din ng mga maladimunyito ng mga anak. Ganun ang problema, parami yung mga magnanakaw. Kaya pag ako naging presidente, lahat ng mga magnanakaw, may lahi magnanakaw, mangkukulam, impacto, lahat ng yan, ititira natin sa isang isla. Tapos tahiin lahat ng mga butas na pwedeng pasukan. Lahat ng putulin lahat yan. Lagyan na lang ng straw, ganun. Para hindi na dumami yung mga lahi ng mga yan. Kailangan talaga dito putulin ang lahi ng mga magnanakaw eh. Sobrang ginawa kasi sa atin talaga ng mga Kastila, mga bossing. Etong mga namumuno sa gobyerno ngayon, ano mo mga tawag dito, mga Indio. Kaya nung panahon ng mga Kastila, divide tayo, mga insulares, peninsulares, tapos Indio. Indio. Yung mga insulares, yung mga peninsulares, tama ba? Yung peninsulares, sila yung mga Espanyol na nakapangasawa ng mga Pilipino tapos nagkaroon ng lahi. Yung mga insulares, sila yung mga tama ba? Baliktad yata eh. Basta yun, insulares, peninsulares. Yung isa, mga purong lahi ng mga Espanyol. Yung isa naman, lahing Espanyol, nakapangasawa ng Pilipino, tapos nanganak, yun. Tapos yung isang lahi, yung puro, walang halo. Yung walang halong kemikal, ang tawag sa mga yan, Indio. Tayo yun. Tayo yun, yung mga Indio. Tayo yung mga antingin nila sa atin, mga Indio. Yung mga insulares, peninsulares, mga mayayaman yan. Sila yung mga namumuno sa Pilipinas noong panahon ng mga Kastila. So, eto na. Eto na mga bossing. So, napalaya na tayo. Di ba? Napalaya na tayo. So, ibinigay na sa atin yung pamumuno ng Pilipinas. Eto na. Putsang ina niyan. Ang mga namuno, alam mo kung ano? Indio. Indio yung mga namuno. Putsa yan. Puros mga Pilipino. Alam mo, pinakamasaklap kasi sa bayan natin. May intindihan mo kung yung mga Espanyol, inabuso ka. Maintindihan mo kung yung mga Amerikano, inabuso ka. Kung yung mga Hapon, inabuso ka nung sinakop nila tayo. Ito ang masaklap Ang umaabuso sa atin ngayon, puta kapwa natin Indio. Indio, putsang ina ng mga yan, mga unggoy yan. Yan nga yung sinasabi ko noon pa na para silang mga unggoy na mga malilinis lang yung mga damit, pero mga unggoy pa rin. Pag nakakita yan sila ng saging, putya nag-aagawan niyang mga yan, nasasaniban yan. Parang mga ulol yan, kahit mga busog, kanya-kanyang kuha ng saging yan. Ganyan din kasi yung nasa gobyerno natin Yung nasa gobyerno natin, para silang mga unggoy. Ano yung saging nila ngayon? Ang saging nila ngayon, pera. Pag nilagyan mo sila ng pera dyan, yung pera na yun, para yun sa bayan, putang inang uunang iisipin ng mga hayop na yan, akin yan, akin yan, akin yan. Ganon, para silang mga hayop. Para silang mga unggoy, para silang mga walang sibilisasyon. Pag nakakita sila, putya kanila, kahit busog sila, kahit marami pa silang mga naitabi na mga saging sa mga bulsa nila, o marami pa silang mga pera sa mga bank accounts nila, putya amin yan. Akin, para yun sa taong bayan. Ganyan yung mga namumuno sa atin ngayon, mga Indio. Mga hayok sa pera. Ang unggoy, kahit bihisan mo ng barong, unggoy pa rin. Totoo yan, yung unggoy. Subukan mo, bihisan mo ng ahitan mo, tas bihisan mo ng barong, kamukha ni Bongbong yan. Pag nakakita ng pera yan, putya kahit yung pera hindi sa kanya, kanya yan. Basta nakita niya, kanya yan. Ganyan ang ugali ng mga hayop. Tapos ngayon, ganun din ang turing nila sa atin. Anong turing nila sa atin? Ang turing nila sa atin, mga unggoy din tayo. Paano? Ang gagawin nila, naghihirap ka, bigyan kita saging. Naghihirap ka, bigyan kitang bigas. Putang ina, akin ka na. Ganun ang dating. Kaya ngayon, tayo mo lumabas yan, tagal mo siyang hinanap, di ba? Nasaan na si Bongbong? Akala niya, kaya mo siya hinahanap kasi inaantay mo yung ayuda niya. Tarantado, kaya ka hinahanap. Gusto nilang malaman, ano ba plano mong kupal ka? 4 na taon na yung pamumuno mo, 4 na taon na tayong binabagyo, 4 na taon na tayong binabaha, putang ina, hanggang ngayon wala ka pa rin nagagawa. Ogag ka talaga Nang isinagawang situation briefing sa Malacanang ngayong umaga dahil sa magkakasunod na pananalasa ng bagyong Luis, Maymay at Habagat. Utos daw ng Pangulo dagdagan ang intervention ng gobyerno lalo na sa Luzon para mabawasan ng matinding pagbaha. Tangina dagdagan. Hanggang ngayon nagpaplano pa din kayo? Hanggang ngayon nagpaplano pa din kayo, Bongbong? 4 na taon ka na nagpaplano pa rin. Pucha, ikaw na si most planning. Ang inan yan. Mahilig ka pala mag-planning. Mahilig ka pala mag-planning, Bongbong Marcos. Ba't di ka nag-family planning? Sana hindi kayo nag-anak ni Lisa Marcos para nabawasan sana ng mga demonyo sa Pilipinas kahit na mga 3 lalaki lang. Ogag ka. Puro ka plano Puro ka plano, hindi ka naman eroplano. Puro ka plano. Tayo na, wala ka namang utak, plano ka ng plano Ayon kay MMDA Chair Romando Artes,
Kung tutuusin, mas maayos ang kondisyon ngayon sa Metro Manila. May mga Oh, putsang ina, kita mo? Putsang ina, tulog. Tulog talaga. Diyan sinasabi ko na tulog si Bongbong. Kung hindi tulog si Bongbong, malamang walang telebisyon sa bahay yan. Walang telebisyon. Siguro, puro VHS pinapanood niyan. Tarzan X, tsaka mga Bold ang pinanood niyan itong mga nakaraang araw. Mantakin mo. Tulog siya mula Miyerkules, Biyernes, Sabado, Linggo. Puta, pagdating ng Lunes, paggising niya, sasabihin niya na, sa totoo lang, maayos ang lagay ng mga kababayan natin. Putang ina, di ba pinakikita ko sa inyo yung baha lagpas tao? Nakikita nyo yung mga tao, kanya-kanya silang tulungan, yung mga bata, malulunod ng baha, binubuhat nila. Tapos sasabihin nitong tarantado na to, na maayos ang lagay ng Maynila, ng Metro Manila. Putsang ina, gago. Gago yarn. Tangina mo, paano naging maayos yun, Bongbong? Baha nga eh. Mantakin mo noon, pag may binaha, isang lugar lang. Ngayon po lahat binaha. Binaha Marikina, binaha Antipolo, binaha Quezon City, binaha Maynila, Las Piñas, Baclaran, Batangas, Pampanga, Bulacan, lahat binaha. Tapos ang sasabihin ng tarantado, okay, maganda. Maayos ngayon, wag kayo mag-alala. Tangina, may reklamo kayo? Bigyan ng bigas yan. Bigyan ng bigas yan na amoy palay. Tangina talaga, ang tingin talaga ni Bongbong sa inyo, mga hayop kayo eh. Pag tiningnan kayo ni Bongbong at hindi pa kayo naghihingalo, okay kayo. Buhay pa? Bayaan mo yan. Buhay pa pala eh, ayos yan, basta humihinga pa. Tangina, demonyo, no? Sobrang demonyo. Hindi ka ba magagalit? Sabi ko nga sa inyo, ako noon, muntik ako magseminaryo, papasok na sana ako sa San Carlos Seminary. Kasi mabait ako na tao, oo. Pag nagmumura nga ako noon, pinapalo ko yung bibig ko eh. Pero naging presidenteng walang hiya na ito, naging palamura ako. Oo, minsan nga sabi nung nanay ko pag natutulog daw ako, nagmumura daw ako sa tulog. Tapos binumura ko daw si Bongbong Marcos habang natutulog ako. Sabi niya, "Hoy, anak, gising. Binumura mo na naman si Bongbong. Hindi ka naman nagmumura dati." Paano ko ba naman hindi magmumura, ganito kasi nungaling tong mga hayop na ito? Nakikita mo na kaliwat kanan sa mga balita. Putsang ina, rumaragasa yung tubig galing sa bundok. Putsang ina yan, kala mo may white water rafting na nagaganap sa bahay ninyo. Taki mo, paglabas mo ng bahay mo, may nagsisurfing. Sobrang lakas ng agos, walang hiya. Tapos sasabihin nitong tarantado na ito, actually, kumpara nung mga nakaraang administrasyon, maayos ngayon. Tanginan yan, wala kang TV. Antindi nito, no? Antindi nito. Putsang ina, hindi ko alam kung bulag o bobo eh. Dalawa lang yan, bulag siya o bobo siya eh. Ayop talaga naman. lugar daw kasing hindi nalubog sa baha. Ngayon ay gutter deep na lang at mabilis din ang Gago, ang dami nga sinasabi kanina, sa loob ng 30 years, ngayon lang kami binaha ng ganito. Tangina, hanggang liig. Tapos sasabihin nila na may mga binaha kasi na dati mataas, ngayon gutter deep. Gago, yung mga dating mataas na gutter deep, iilan na lang ngayon yun, lahat puros lagpas tao. Ang ina tong mga to. Sabi ko nga, nag-meeting pa kayo, ganyan lang din pala pag-uusapan nyo. Pasasayahin nyo lang din pala mga sarili nyo. O tara, mag-meeting tayo, may bagyo. O anong pag-uusapan natin? Congratulations sa ating lahat dahil job well done tayo. Maganda ang sitwasyon ngayon sa labas. Maayos ang mga kababayan natin appear. Ganun ang ginawa ng mga ulol eh. Tangina, hindi sila tumanggap ng mga balita galing mismo doon sa mga nasa ground. Putsang ina, itong mga ogag na ito na kahit minsan hindi nabasa ng baha, ang lalamig ng bahay niyan. Ang gaganda ng mga aircon niyan, ang gaganda ng mga kama niyan, tulog yan habang umuulan, mga kababayan, bahamba, at sasabihin nila, tuyong-tuyo sila. Mga taga-exclusive subdivision, mga putang ina, siguro mga naka-penthouse pa yan sa mga condominium na mga nasa tuktok sila ng building, kaya kahit bumagyo ng malakas, hindi nila nararamdaman kasi hindi sila nababaha. O, pagdating nila, sabi nila, congratulations, maganda ang ngayon. Mr. President, yung pong mga dating binabaha hanggang tuhod ngayon, gutter deep na lang. May na lang, wala nang isang dangkal yung baha. Oo, ganun ba? Talaga ba yan? Totoo ba yan? Oo, boss, totoo yan. Ganun, manood nga ako ng TV. Hindi, wag ka manood, sir, wag ka manood. Wag ka manood kasi yung binabalita namin sa iyo ngayon na mabuti, yun din ang marinig mo sa balita, redundant, magsasayang ka ng oras. Makinig ka na lang sa amin. Puta, ito naman si Bongbong dahil alam nila bobo si Bongbong, alam nila walang utak. O, alam nila parang kilawin yung utak niya, namumuti na sa sobrang hindi ginagamit. Pucha, naniniwala siya. Boss, maganda. Talaga maganda. Oo, sir, maganda ang response natin. Ganun ba? O sige, mag-speech ako. Congratulations sa atin, maganda ang takbo ng bayang Pilipinas ngayon kahit may bagyo. Putang ina niya, tagal mo na wala, yun lang sasabihin mo, hayop ka, di ka na sana nagpakita. Kaya ka namin hinahanap, sa totoo lang. Hindi ka naman namin hinahanap para marinig yung opinion mo eh. Dahil bobo ka eh.
Hinahanap ka namin, gusto namin kung buhay ka pa. Para kung sakaling patay ka na, hindi ka na buhay, sakali palitan ka na namin, kahit wag na si Inday, kahit yung taong grasa na lang sa ilalim ng tulay, pwede na eh. Kasi kung ikaw, palagay ko, mas matalino pa yung taong grasa dyan, sa may Mandaluyong. Sa may ilalim ng tulay, may natutulog dun eh. Oo, nagre-recite yun ng ng preamble eh. Baka pag yun ang inilagay dyan, damitan mo ng Amerikana, baka mas matalino pa sa presidente natin yan eh. O, kaya kayo hinahanap, sasabihin nila, kaya hinahanap nyo na naman si Bongbong, sabik na sabik kayo, kala ko ba ayaw nyo kay Bongbong? Tanga, hinahanap namin kasi baka patay na. Para kung sakaling patay na, palitan na natin ng bago, kahit palitan natin ng puno yan eh. O, mas may silbi pa yung puno, kasi yung puno kahit papano, sumisip-sip yun ng baha, pero ito si Bongbong, walang silbi talaga eh. Tangina, sayang ang hinihigop na hangin nito eh. Sayang, hinihingang hangin yan, imbis na napunta na sana sa iba. Walang inuurungan.